Heto na nga. Ano? So, Ang bilis sa switching ang puso. sa mga kababayan natin Aha. na nakakakita ng mga fake news, ng mga memes patungkol sa nagkakalat na kesyo, ang sisi na lumabas na sandamakmak na basura dyan sa Maynila, si Pangulong Bongbong Marcos daw. Oh. Ito lang ho ang tatandaan po ninyo. Sino po nagtapon ng basura? DDS. Ako ba? DDS. Oh. Oo. Si Mike ba nagtapon ng basura doon? DDS nga. Si Nyolo ba? DDS! DDS. Bakit kaya nila tinapon doon? Ganito Kasi, yan. mga bangag. eto. Sabi ko sa inyo. Bakit kanyo? Oh. Alam naman natin kung sino ang tangat bobo rito eh. Tama. Correct. Sino ba naman ang mga matino na magtatapon ng basura sa kanal, estero at saka ilog? Oh. Ay, hindi ba yung mga mangmang at tangang mga uto-utong DDS? Totoo. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga matatalino, ang tingin sa mga DDS, bobo. Bobo. Oh. Bakit kanyo? Hindi ko rin maintindihan eh. Bakit ganun na lang ang tingin ng mga matatalino Oh. sa mga DDS? Bobo talaga eh. Oh. Alam nyo, mga kababayan, mga karayuma, mga ka-eksena, mga ka-M. Cervera Forever, VMB family. Alam nyo, Nga ba? ang Cereza Force pa. Cereza Force family, ayan, ka-ballpen, ka-dialysis, ka-sperm cells, kalabe, ayan na. Alam nyo, Kakisable lips naman yun. Kakisable lips. Ito na nga, alam mo, you cannot blame the government for this kind of situation. Meron ka pang nakalimutan, magagalit sa'yo si Jake Magnus. Kay sperm cells nga. Hindi, ka-FLM, yo. Yo! Mga kakulaong, shout out. Okay. Don't you know that you can't blame the government in this kind of situation? Because this garbage came from us. We are the one to blame. Yeah. Even though the government put many high-tech flood control over here, over there, everywhere, but we are irresponsible, the change is not coming. It's coming, you know? You know what I'm saying? Sa madaling salita, DDS! idagdag lang natin mga kababayan ko, no? Para sa kaalaman ng lahat, LGU dapat ang unang-unang rumiresponde o nagsasagawa ng maayos na pagtatapon ng basura. Tama. Kita mo yung nangyari sa Davao. Oo, Di ba bangag yung mayor? Pero oo. minutusan pa yung mga constituents niya na ilagay daw yung basura sa DNR DNR. office. Oo. Ito nga, di ba? Yun na nga. Yun nga yun. Yun nga yung mga basihan natin at mga sinasabi natin na resibo Mm. kung bakit itong mga dapat nasisihin sa mga bara ng mga estero, kanal at mga kailugan, itong mga DDS na mga bangag. Tama. Manang-mana sila kay Baste, kay Pulong, at saka kay Sara na bangag. Oo. Pero inyo, kita nyo kung di ba naman na bangag yun, kung nasa Katinuan ba yun, o baka batak yun. Iutos ba naman na itapon sa harapan ng DNR Tama. yung mga basura? Kita mo naman, yung mga DDS na bangag din na mga tanga. Oo. Sunod. Mga taga-sunod yan eh. Oo. O anong gagawin nila? Susunod. Gagayahin nila yan. O anong ginawa? Itinapon sa kanal. Oo. Itinapon sa estero. Tama. Itinapon sa mga kailugan. Oo. Tapos ngayon, nasisisihin, kasalanan ni Pangulong Bongbong yan. Kaya nga eh. Ay, bakit? Nakita nyo bang nagtapon ng basura? Ni isa doon sa mga nando doon na tinambak nyo? Tama. Hindi gawain ng tulad namin kasi mga matitino kami. Oo. Ultimo nga, balat ng candy, binubulsa ko pa eh. Oo. Ganon din si Nyulo, ganon din si Derek. Minsan nga, kinakain pa ni Nyulo yan. Kinakain ko yan minsan. Yung mga tira-tira ng mga burger, tira-tira ng Chicken Joy. Ano ba, may customer, may tira, tinakain ko yan eh. Wala na kami makain eh. Hindi, mga kababayan ko, sa atin po magsisimula talaga ang pagbabago. Bawat isa. Tulad na lang po nangyaring napakaraming basura. Kung ang bawat Pilipino ay responsable sa pagtatapon ng basura at ang LGU naman po ay may maayos na implementation ng garbage collection, segregating, kasi yun po talaga ang unang dapat tignan natin dyan. Dahil, di ba? Meron akong dalawang solusyon dyan. Ano yan? Ano yan? Parinig nga. Una,
lahat ng mga DDS tanggalin na dito sa Pilipinas. Yung dadalhin. Aba, di pumunta na sila doon sa West Philippine Sea. Tama. Total naman ipinamimigay na nila yun Oo kasama na yung mga sarili. Oo. Isama nyo na yung mga pamilya nyo, mga anak nyo, lahi nyo. Oo. Oo, di ba? Oo. Ubus yan. Sigurado matitino matitira. Oo. Ay, sigurado. Di ba? Oo. Ang mangyayari nun, tatahimik na tayo. Magiging malinis na tayo. Wala nang mangangalbo ng buhok. Wala nang magtatapon ng basura sa ilog. Wala nang, oy, maingay yung cellphone mo. Ito na, no? ito na, ito na. Wala nang, wala nang mga detractors. Oo. Wala nang mga tanga. Yun na nga yun. Wala nang mga nasa lansangan na pailan-ilan. Oo. Na ginagawang CR pati yung mga lansangan. Oo, yun, no? Yung kay Ma'am Mary, no? Ay, doon nga sa gilid-gilid ni Mama Mary, ang panghi-panghi Ang na panghi eh. nung nag-rally. Sino gumawa doon? TDS! Bakit? Doon tumae! Kadiri. Sabi ni Father doon, no? Hindi ko talaga makalimutan yun eh. Oh. Mga constituent, nagimala ang Mama Mary. Oh. Bakit? Napaiye. Yung pala yung DDS nandun nung nag-rally sila. Nakita sa CCTV. Nakita CCTV, kala ni Father, mala yung pala. Mga DDS na tumae, umiye. Kadiri. Una pa lang yun na yung mawala na lahat ng mga DDS. Alam mo, ikalawa, Ano yan? patawan ng death penalty yung magtatapon ng basura sa ilog. Tama! Sa kanal. Oo. Sa estero. Oo. Di ba? Yung hindi maayos magtapon naman sa mga kabahayan, yung mga pakalat-kalat sa yung mga basura, sa kung saan-saan, Oo. dapat yan mag-penalty. At hindi basta Lakihan. penalty. Malaki talaga. Hindi nga, yung mga nagtapon sa basura sa ilog, death penalty agad. Tama. Tapos yung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan, ikulong. Tama. Dapat 1 taon tapos mayroong service sa community. Community service. Tama. Oh. 'Di ba? Palinis natin yung yung orasan sa Maynila. O kasi baka akyatin Wag nyo. baka ibenta eh. Di ba, mga kababayan, hanggat alam nyo, mga kababayan ko hindi tayo naghihigpit sa lahat. Oo. Patuloy-tuloy lang babaliwalay ng mga pokinang inang mga bangag na DDS. Oo. Yung ating mga panuntunan, yung ating mga ordinansa sa mga barangay porok. Babaliwalay nila yan. Oo. Bakit? Hindi, tama naman yung Boss Mike eh. Tama yung sinasabi mo. Alam niyo po mga kababayan, kung hindi natin sisimulan to sa ating mga sarili, alam ko kayo, mga nanonood dito, maayos utak nyo. Alam nyo, pag ang basura, may tamang lalagyanan at tapunan. Pero may mga tao po kasi na hindi po talaga, irresponsible po ba kung tawagin, na alam naman po nila na dapat ang basura sa tamang lalagyan, hindi nila ginagawa. Minsan, saan nila tinatapon. At pangalawa dyan, nandiyan rin po ang LGU, tama si Boss Mike at si Direk Freddy. May mga LGU po tayo na kailangan din po, kumilos kayo, regarding sa pagdampot o pag-schedule nyo sa pagkuha ng basura. Kasi kapag hindi po natin nakuha yan at namblema po ang mga residente, ay magtatambak po yan at ibang residente ay kung saan na lang itatapon yan. Maganda po dito, magtulungan po tayo, magkaroon po tayo na maayos na sistema regarding sa basura. Wag nating gawin na ang ilog, ang estero ay kita natin tapunan. Hindi po tapunan yan. Yan po ay daluyan ng tubig na nag-e-excess sa tubig ulan, sa iba't ibang mga bagay pa. Hindi po yan pambasura. Direk. Mabuhay si Mayor! Hindi, number 1, disiplina. Yun talaga yun, disiplina. Yun lang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. yan, Disiplina lang ang kailangan Tama dyan. naman yun. Di ba? Kaya kahit na anong gawin, tama si Direk na disiplina, kahit anong gawing sipag ni Pangulong Bongbong na ayusin ang lahat ng estero, kanal at mga ilog control. natin, at kahit palagyan nyo ng flood control yan, Maganda nga ngayon ang blood control. magaganda nga. Kaya lang nga, eto nga matindi. Kapag ka na yung tulad ng nangyaring tag-ulan, abay tuloy-tuloy. Ang tawag namin dyan sa probinsya, siyam-siyam. Siyam-siyam? Siyam-siyam. Bakit? Ewan ko sa mga nakakaalam yan. Oo, meron yan, tawag siyam-siyam. Yung ulan na yan, tuloy-tuloy. Oo. Ganun pala yun. Sabi ng mga matatanda sa amin, ayan, ang ulan, tuloy-tuloy na yan. Siyam-siyam. Siyam-siyam. Ibig sabihin siguro, siyam na araw na tuloy-tuloy. Oh. Anyways, Siyam-siyam. alam nyo,
kahit anong sipag ng Pangulo, nakita nyo naman, hindi nga nagpapahinga. Oo. Nakita natin kanina, nandoon na naman sa tabing estero. Oo. Tinitignan niya. O ngayon, nakaisip na naman ng Pangulo. Ano? Anong gagawin sa mga basurang yan? Ano? I-convert to energy. Oh. O ngayon, pinagtatawanan naman ng mga bobot tangang Bobo mga talaga bangag. Mga DDS eh. O, lalong-lalo si Sarang Bangag na mukhang kabayong bakla. Oo. Bakit hindi kaya magdampot si Sarah doon, ano? Ngayon, eto yan. Hindi mo mauutusan ng ganun. Ah. Kung nung araw, kung inyong matatandaan, sabi nga nung bangag na sarang mukhang kabayong bakla, dalin daw yung tubig sa Malacanang. Dahil sabi ni Pangulo, ipunin ng tubig para magamit. Oo. Bakit? Hindi nila nuggets. Bakit? Mga bobo kasi. Bobo, bangag nga. Diba? Ganyan ang mag-isip ng mga bangag. Hindi maintindihan yung sinasabi. Tama. Sabi ni Pangulo, ipunin ang tubig. Ibig sabihin, gumawa ng mga maraming dam. Oo. Natupad. Ang daming dam yung natapos. Ngayon tameme yung mga bobot tanga Oo. na mga mukhang bulldog na manyakis Na yung kaibigan mo, ganun din di ba? Ngayon sabi na naman nila. Ayan na. Sabi ni Pangulo, pero yung mga Pangulo na iisip lahat ito Kaya nga tayo bumibilib Yung basura, i-convert to energy. Yes. Ang tanong nga dyan, para bang ignorante itong mga putang inang mga DDS na bangag na akala nila hindi pwede. Nangyari na nga yan Nangyari na. Nangyari na sa ibang bansa yan. Sa totoo lang, nung unang panahon ko pa sinasabi na pwede nating i-convert yung basura into energy. Tama. Nakikinig siguro si Pangulo sa akin. Malamang. Ngayon at pinaplano ng Pangulo yon. Kinokontra naman nila. Isa pa. Sabi nung mga DDS na bobong mga bangag. Ano? Paano magkakaroon ng tren sa ilalim ng lupa? Binabaha. Kundi pa naman mga bangag talaga, di ba? Manang-mana kayo kasi sa mga Duterte. Yung mga pamilyang Duterte, mga puke ng inang yan, mga bangag yan. Hindi nakakapag-isip ng tama. Tama. Biruin mo, ulitin ko, una, tubig daw iipunin, dalhin sa Malacanang. Yun yung banat nila sa mga dam na plano ni Pangulong Bongbong. Tama. Nangyari na isa katuparan. Napakaraming dam ang napagawa. Tama. Ngayon, eto na naman. Sabi nila, merong trend daw sa ilalim ng lupa. Sabi ni BBM. Sabi ng mga bangag, paano mangyayari yun? Bahain nga. Ngayon, malapit nang matapos. Di ba? Maisasakatuparan na yung subway natin. Tama. Na makakatulong sa maraming... Libo-libo. Marami nating kababayan na nagko-commute. Ngayon, yung bang 2 oras magiging 20 minutes na lang. Hindi ba yun dapat pasalamatan? Pero etong mga DDS, etong mga puke ng inanto, hindi yata naiintindihan. Na ang magbebenepisyo sa lahat ng proyekto na ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang taong bayan. Ang ginawang pagnanakaw ni Sara Duterte sa kanyang confidential fund, Yan na. sila lang ang nakinabang. Sabi ko nga sa iyo, bobo talaga itong mga DDS. Bakit? Bakit kanyo? Bakit? Kita mo naman, hinahangaan kasi mayroon yata nga superpower si Sara. Aba, paano? Ang May superpowers yan. superpower. Bakit? Abay, dinaig pa si Spider-Man tsaka si Superman Dinaig si Spider-Man at tsaka si Superman. Ikaw ba naman mag-distribute ng sandamakmak na pera sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas? Grabe, Sa no? loob ng isang araw. Grabe. Sa loob ng isang araw, Tama. iisang petsa, sa madaling salita, ngayong araw, halimbawa. Huwebes. Sabi ni Sara, akin na yung sandamakmak na pera. Oh. Ipapadala ko at ipapareceive ko. Merong acknowledgement receipt yung mga taga Mindanao. Tama, no? para Grabe, pala no? si- Ganun Yan yun, no? eh. Ting, ting! Nandito agad. Para pala si Sangoku yan, nagte-teleport. Ngayon, eto naman, sa may Visayas naman. Sa Visayas naman, magpapadala ko sa inyo ng sandamakmak na pera. Ting, ting! Andyan agad, Ganda. Pakiulit nga yung ano ba? Pakiulit nga. Isa ba? Pakiulit yung sound effects. 1, 2, 3. Ting, ting!
Isa pa. Yolo. Yolo. 1, 2, 3. Ting, ting! Oh, ayan na kagad. Ang putang inang pera. Hindi nakita sa camera. Hindi. Ah, 1, 2, 3. Ting, ting! Oh, di ba? Pero mo, yung pera, ganun lang, isang ting-ting lang, naging acknowledgement receipt na. Galing, eh, no? Ano? Galing Biruin talaga, mo. oh. Biruin mo. husay? Biruin mo. Sa ano naman? Oh. Bandang norte. Oh. Nagpadala ng pera. 1, 2, 3. Ting, ting! Acknowledgement receipt na. Tapos, ang Ang galing, ang sandamakmak galing. na pera. Oo. Akin na yung acknowledgement receipt. Ano yung pangalan yan? Andilim. Andili. Oo. Very crispy ato. Jay Camote. Jay Kamote. Piling Garcia. Yan. Di eto na. Ipasa mo na sa COA. Oh. Puta, pera na. Pera na, Ayos. no? Ngayon ang tanong, putang ina, dinaig si Superman at saka si Batman. Uy, sabi ni Attorney Kapunan. Biruin mo, paano yun? Abay, may mahi ka. Anong kapangyarihan meron si Sarang Bangag? Putang ina, may kapangyarihang mahi ka na kulay itim. Oo, mahi kang kulay itim. Tama. Matindi mag-magic ng pera ng gobyerno. Ang tindi, no? Tangina. Ang Oh, grabe, diba? no? Direct. Alam nyo, isa pang nakakapagtaka dyan, mga kababayan ko, yung malinaw na paglabag ni Sara Duterte doon sa mga ginamit na resibo, yung acknowledgement receipt. Yung isa tumatak talaga sa akin, yung sa AFP. Ginamit pa yung AFP, pare. Youth Summit. Di ba? Tinanggi yun at sinupalpal ng AFP. Tama. Halatang halata at huling-huli ang ginawa ni Sara. Oo. Ngayon, sabi ng DD Shed, confidential funds yan eh. Sabi, di pwedeng buksan yan. Bobo ka ba? yun, kahit kanino nyo itanong, hindi pwedeng, pag sinabing confidential fund ay hindi pwedeng busisiin o i-audit o tawag dito, tignan. Nakalagay kasi yan, mga kababayan ko, na yan ay maaaring silipin, maaaring tignan, maaaring i-inspeksyonin kung tama ba o may paglabag ang paggastos ng pera natin. Baka naman kasi nasanay na si Sara. May history, gano'n? Nakapagka-confidential fund, dapat hindi na kine-question ng mamayang Pilipino. Ay, gano'n. Mali ho. Ang lahat ng tao, dapat komisyon kasi pera natin to. Tama. Hindi ho pera ni Sara. Dangan, malalim na Tagalog to. Ano yan? Dangan. Dangan lang, nakasanayan Oh. nung naging mayor siya ng Davao. Alam mo ba, nung mayor... Walang kumi-question. Bakit? Siyempre, Davao City yan eh. Ayoko naman sabihin na ang karamihan, mga tanga yan. Malamang talaga. Hindi Diba? lang tanga, bangag pa. Nakita mo? Ito ang problema sa tinatalakay mo eh. Na kapag ka confidential fund hindi na pwedeng questionin. Hanggat pera ng gobyerno yan, dapat i-audit yan. Correct. At dapat maliwanag at maayos yung mga panuntunan na susundin mo at idideklara mo sa COA. Oo. Kasi COA COA yan eh. Ngayon, kita mo ang pagtatanggol ng mga itong mga bulldog nyakis vlogger. Confidential nga. Yun na lang lagi ang sinasabi. Tama ba kayo? So, ganito yan. Sige. Di pa ako tapos. Sorry. Okay ng inang tong bangag na Sara na to. Sorry. Ito, tingnan nyo. Mga kababayan. Kung ang pera natin ay hindi pala dapat questionin kapag nilagay sa confidential fund, putang ina, lahat na lang ilagay doon. Tama. Huwag na tayong mag-question. Tama. At ganun at aabusuhin ng mga Duterte yan. Dahil dyan sila matakaw. Tama. Sa confidential fund. Ting, ting! Ting, ting! Ting, ting! Bibilang ka kasi. 1, 2, 3. Ting, ting! Ganon. Dito sa taas. Taas na. 1, 2, 3. Ting, ting! Puta. Tama naman si Boss Mike. Ako nagigigil na rin sa mga bangag na Sara Duterte na to eh. Mga kababayan, isang throwback lang po. 1.2 million po
sa loob ng 6 na taon per day nung mayor si Sara Bangag Duterte sa Davao, ang ginagastos niya sa confidential funds. So wala po siyang lusot dito sa paggasta niya at sinasabi niyang katangahan niya dito sa confidential funds ng DepEd at OBP. Dahil gumagastos siya ng 1.2 million per day na confidential fund ng mayor siya. Mga kababayan, kung tayo po, mga kababayan, mga nanonood dito, galit po tayo dahil meron tayong ghost project ng flood control. Kailangan magalit din po tayo, mga kababayan, dito po sa ghost confidential fund ni Sara. Bakit ka mo ghost? Kasi nga po, lahat ng purchases in Tagalog, lahat ng binibili at ginagawa ng gobyerno, hindi po ba tama lang na may resibo? Si Sara po walang mapakitang resibo sa atin. Papayagan nyo ba ngayon yun? AR lang po. Eh yung AR po, papayag ba kayong agent na confidential lang, walang true identity? Huwag po natin payagan yung ganon. Kasi pwede pong, sabi ni Boss Mike, pagsimulan nyo ng ting-ting, pagsimulan po yon ng kaduda-duda at pagnanakaw, na yan na nga po ang nangyari, ninakaw niya lahat. Diba? Maliwanag naman kasi. Alam nyo, maliwanag naman na talagang dinugas ni Bangang na Sara yung pondo niya sa confidential fund at iba pa. Biruin mo naman, gagamitin mo sa Christmas party, birthday party, meetings, na hindi naman dapat doon ginagamit. Pati ba naman tree planting sa confidential ginamit. So ngayon, ang question nga ng COA, hindi po pwedeng gamitin dyan. Pero si Sara, ang nakakapagtaka, etong huli na. Eto na ngayon ang katwiran. Kasi nung tinatanong yung confidential fund na yan sa investigasyon, dyan sa Senado tsaka sa Kongreso, hindi nasasagot yan eh. Hindi nasasagot. Tingin ko, akin lang opinion nito, nakahanap siguro ng pwede niyang kahit papano may maisagot. Tama. Kasi nga, hindi na nila maipapaliwanag yung mga pera dyan na hinahanap ng COA kung saan talaga napunta. So yan na lang yung alibay nila. Tama. Na dinala sa ganyan, dinala sa ganito. Para bang ang katwiran bahala na, at least meron tayong Dahilan. masabi May lang. masabi lang. May paliwanag Nakuha po, nyo? no? Oo, diba? Alam mo, Boss Mike, tanga-tanga na lang talaga ang maniniwala eh. Kanino? Sa mga dahilan ni Bangag Sara Duterte. Ang confidential funds po, ilang beses namin pinapaliwanag sa inyo. Yan po ay purchase of information. Ginagamit po lang yan sa national threat, national security. Hindi po yan pinanti-tree planting, hindi po yan pinambibili ng bangko, lamesa, computer, at iba't iba pang Christmas party na kaletse-letse. Yan po ay regarding purchase of information kung may natutunugan ka na merong threat nasyonal. Pero si Sara po, mga kababayan, tingnan nyo ginawa niya. Sabi ng mga DDS, nilagay naman pala sa medical nilagay naman po pala sa tree planting. May pinaggamitan. Bobo! Meron silang regular fund para sa mga ganyang bagay. Hindi confidential funds ang ginagamit yan, direct. Isisingit ko lang kasi lagi ding pinagpipilitan ng mga DDS. Na Bangag, lalo na yung idol nilang si Sarang Bangag. Ilang beses nang tinanong, lahat ng witness, lalong-lalo na sa COA, meron po bang klarong paglabag si Sara, OBP, DepEd? Meron po. Yes! Nanggagaling na mismo sa mga opisyal at lehitimong tagapagsuri ng kaperahan ng ating bayan gamit ang confidential funds ni Sara. Yes! 2, 3, ilang beses na pong paulit-ulit pero hindi naiintindihan ng mga bangag na DDS na merong pagkakasala at merong maling ginawa o irregularidad si Sara gamit ang confidential funds. Alam mo, sabi nga ng abogado. Sabi ng abogado wala na matibay na yung mga nakitang mga ipinakita ng mga witness at mga ebidensya labang kay Sara.
kung ang pag-uusapan lang, yung mga magpapatunay na magnanakaw siya, may nilabag sa mga batas. Maliwanag na. Kaya sigurado may impis na dapat si Sara. Tama. Kaya lang nga, syempre, etong depensa, naaawa na nga ako sa abogado kahapon eh. Sino ba yan? Si Kiray? Hindi, si Berna daw. Hindi, wag na nating anuhin kasi sa totoo Nakaawa, lang. no? Oo. Baka bilang ano pa tayo, bilang pamilya ng abogado, Pamilya ka pala ng Ay, wag mo abogado. na, nadulas lang ako. Putik talaga. Grabe pala to. Bilang may maraming nakapalibot na abogado. Oy. Alam mo, nire-respeto ko yun eh. Hindi naman tayo mga tulad ng mga DDS. Trabaho kasi yan. Oo, trabaho kasi nila yun ngayon eh. Na, Kaso mahina, boss eh. ang question nga dyan, bakit tila marami namang mga dikampanilya na mga Kakampi. na mga abogado. Oo. Nandyan naman si Panelo. 'di ba? Vic Rodriguez. Nandyan naman si Glenchong. nandyan naman si Magsalita. Are Roque. Nandiyan di naman ba? si Jamie Bondok. Di Ang ba? dami nilang abogado na nagpapakilalang magagaling. Yes. Pero bakit parang tila yung mga kinuha, mga nag-OJT lang? Kaya nga eh. no? Kaya ngayon nagtataka, yung maraming mga Pilipino, kahit nga yung mga DDS Kahit tayo nagtataka, di ba? alam nyo kung anong dahilan. Ito'y pakiwari ko lang. Ano yan? Tingin ko, lahat ng mga kinausap ni Sara na magagaling na abogado, alam na talo yan. Kaya ayaw nila na hawakan kasi masisira sila eh. Oo. Yung mga bagitong mga nag-OJT, Talagang gusto nyo makatama sa oo, leg. ano yan eh, yung parang exposure na nila yan. Oo. Na para bang, eto may abogado pala yan. Pwede natin tawagan. So exposure nila, yun na lang tingin ko yung habol at saka yung bayad ni Sara. Pero sasabihin mo na itong si Sara mailulusot nila? Malabo talaga eh. Oo. Malabong-malabo na mailulusot nila si Sara. Pustahan tayo, putulan ng titi eh. Hoy! 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 Ito pa, Hoy! ito pa. Oo. Ito ipupusta ko sa titi ko. Ba? Samang ano? Baka may pumusta dyan. May sasama ba dyan? No? Hindi, Larga si na Banat tayo. Payo. Banat Payo. Meron ka ba nun? O yun din ang hinahanap mo? Hoy! Di ba? Lagi mong pinagtitripan si Takero eh. Oo. Porke ba tatlong bata mo ang tinuhog nun? Oo. Yung isa nga, habol pa ng habol eh. Matindi talaga, matindi si Takero. Talagang binanata yung tatlo eh. Oo, kahit itanong nyo pa kay Jen Angeles yan, alam na alam niya eh. Oo. Kwento mo nga yan sa akin.